Ako po si Angelo Buenaflor. Ako ay taga Marikina at sa kasalukuyan, nananatili ako sa aming tahanan um, dahil sa pangangailangan ng tulong para sa tatay ko na nagkasakit. Nag-umpisa yung pamiminto ko sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Sa totoo lang, nung bata pa ako, naririnig ko na yung Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Naririnig ko na rin yung tungkol sa Antipolo Cathedral. Pero wala akong pagkakataon na makapunta doon kasi masyado pa akong bata at hindi ko rin alam kung paano puntahan. Kahit na sa ngayon, isang sakay lang naman ng jeep. Pero hindi rin kasi madaling bumiyahe mula sa Marikina papuntang Antipolo kasi parang matarik tapos matagal yung biyahe. Inaabot ako ng mga 1 oras na biyahe para lang makapunta dito sa Antipolo. Pero nung nakaraang nung taong 2017 or I think 2016 kasi yung taon na yun yung taon na masasabi ko na yun na yung napunta na ako sa sitwasyon na parang wala nang pag-asa yung buhay ko kasi naranasan ko na yung worst case scenario ng buhay ko. Yun yung panahon na parang sobra yung kalungkutan ko na parang pakiramdam ko yung buhay ko parang yung buhay ko noon yung isang paa ko nasa hukay na. Parang ganun yung pakiramdam ko nung panahon na yun. So, sobrang hirap. Parang kahit lang, parang alam mo yung parang manahimik lang ako sa isang sulok. Parang ang gulo-gulo na ng utak ko. Parang kahit manood ako ng palabas sa TV, pero napapaiyak pa rin ako kahit na entertainment yung pinapanood ko. So, ganun katindi yung parang sitwasyon ko nung taong 2016. So, nung panahon na din yun, parang nararamdaman ko na kumakatok na yung Diyos sa akin. Siguro parang yun na rin yung yun na yung taon na parang sinasabi ko na subukan kong bumalik sa Diyos kasi para ma-overcome ko yung anxiety at depression na naranasan ko nung panahon na yon. Tapos, ang ginawa ko nung time na yon, sinubukan ko pumunta sa simbahan. At syempre, isa na yung simbahan na pinuntahan ko, yung sa Antipolo Cathedral. Kasi yun yung lagi kong naririnig talaga kasi ang daming mga deboto na pumupunta doon. Kahit sa simbahan namin, lagi naririnig ko yung tungkol sa Mahal na Birhen ng Antipolo. So, sinubukan kong puntahan at yun na rin yung unang beses na nakapunta ako sa katedral sa buong buhay ko. Tapos, sobrang saya ko kasi napunta ko na siya sa wakas. Tapos, naikot ko na rin yung simbahan, tapos nakita ko na rin yung Mahal na Birhen mula dun sa altar. Nung nakita ko yung Mahal na Birhen, talagang napadasal ako. Tapos, napadasal ako ng rosaryo, tapos doon ko na nilabas lahat ng mga nararamdaman ko sa Mahal na Birhen. Parang yun yung naging yung comfort ko, parang nailabas ko lahat ng nararamdaman ko nung makita ko yung Mahal na Birhen. Tapos yun na rin yung nagpabalik-balik na rin ako sa katedral. Kasi para siyang tahanan na bukas para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong, lahat ng mga tao na humihiling ng mga kahilingan nila, yung mga bagay na hinihiling nila na magkaroon sana ng agarang solusyon. Yung mga bagay na na rin, yung mga humihingi ng kagalingan, ng
kapayapaan sa sarili nila. Yun po. Tapos sumunod na rin, parang nung pumunta na rin ako sa pumupunta na rin ako sa closing pilgrimage ng Antipolo. Yun na rin yung unang beses na nakapunta ako sa celebration na yun, yung closing pilgrimage. Unang beses, tapos yung pagkababa ko pa lang sa jeep, naabutan ko na yung prosesyon niya, na nakita ko na parang isang ilog yung mga deboto niya na pababa dun sa kalsada. Tapos may dala-dala silang mga kandila. Tapos nakikita ko yung Mahal na Birhen na parang siyang nakasakay sa bangka. From that scenario, parang natutuwa ako kasi parang ang gandang tignan nung Birhen na para siyang nasa tubig para siyang nasa dagat, tapos para siyang sumusulong, para siyang nasa ilog ng tao na may mga kandila, tapos unti-unting bumababa dun sa kalsada. Yun yung unang beses na nakita ko yung Mahal na Birhen. Yun yung unang beses na nakita ko na pinoprosesyon yung Mahal na Birhen. Di ko makakalimutan yung yung pangyayaring yun. So dahil din doon, parang taon-taon na rin akong sumasama sa closing pilgrimage ng Antipolo. Yung mga dasal na hinihiling ko sa Mahal na Birhen, sa tingin ko, hindi naman isang milagro na hinihingi ko. Siguro yung yung grasya na binubuhos niya, hindi lang sa akin, kundi para din sa ibang tao. Kasi di naman ako humihiling ng milagro. Parang ang tanging hiling ko lang ay mag-improve yung spirituality ko, tapos ma-overcome ko yung kalungkutan ko. Pero dahil sa Mahal na Birhen, naniniwala ko na nalampasan ko yon, dahil kapag tinitignan mo pa lang yung Mahal na Birhen, alam mo na yung ibig sabihin na dapat na maging masaya ako, na maging positibo ako sa mga bagay na nangyayari sa paligid ko, at dapat manatili ako sa tabi ng Diyos. Dapat na maniwala lang ako dapat maniwala lang ako sa Diyos, dahil yung Diyos hindi niya tayo iiwan, na lagi lang siyang nandyan. Ang gagawin na lang natin ay lapitan siya. Tapos kung ano na lang yung ibigay niya, tanggapin natin. Yung mga pangyayari na naaalala ko tungkol sa Mahal na Birhen, siguro yung kapag bumabiyahe kami. Kasi lagi nila sinasabi na magdasal kami sa Mahal na Birhen ng Antipolo, kasi para sa mapayapa at safe na pagbabiyahe. Kasi hindi rin biro magbiyahe dahil nakapagod siya at baka hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Tapos kapag nagdadasal ako ng rosaryo, lagi ko rin naalala yung Mahal na Birhen ng Antipolo, kasi isa kasi yung Mahal na Birhen sa nagbibigay sa akin ng patnubay sa buhay ko, ng gabay. Siya rin nagbibigay ng ilaw, siya rin nagbibigay sa akin ng kaliwanagan para magpatuloy sa buhay. Kaya sa bawat pagdadasal ko ng Santo Rosario, may yung isang bead ng rosaryo na inaalayan natin ng Panginoong Maria. Dedicated yun sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Kasi naniniwala ako na sa pamamagitan noon, nabibigyan ko ng parangal nabibigyan ko ng karangalan yung grasya na binibigay ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Ang mensahe ko sa mga kapwa ko deboto ng Mahal na Birhen ng Antipolo ay
pagpatuloy nyo lang yung pamimintuho nyo sa mahal na Birhen ng Antipolo kasi yung mahal na Birhen ng Antipolo talaga, nagbibigay siya ng milagro, nagbibigay siya ng biyaya, ng grasya sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya. Kasi naniniwala ako na ang mga binibigay ng mahal na Birhen ay nagmumula sa Diyos. Tapos, ang lahat din ng mga biyaya na binibigay niya ay ang lahat ng mga biyaya na binibigay ng mahal na Birhen ng Antipolo ay para sa ikabubuti ng mga deboto niya. Kaya huwag kayong tumigil sa pamimintuho at ipagpatuloy niyo po yung pagiging deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo para tumagal pa siya ng maraming dekada, ng maraming centuries dahil marami siyang binibigay na grasya sa mga taong lumalapit sa kanya. Muli ako po si Angelo Buenoflor, deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo, at ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, anong kwento mo?